ang naitoka sa akin ay yung passion to serve God. Passion, ano? At ang ating natalakay ay ang buhay ni Pablo, kung gaano siya ka-passionate sa paglilingkod niya sa Panginoon, kung paano napaka-dedicated ng kanyang buhay at kung gaano na yung kanyang passion, sinamahan ng pagmamahal, pag-ibig niya sa Diyos, ano, yung kanyang dedikasyong maglingkod sa Panginoon ay sinamahan niya ng pagmamahal at yun, PDL na yon ay kitang-kita mismo sa buhay ni Paul, ni Saint Paul. At sa hapon naman pong ito, ang atin namang tatalakayin at pag-uusapan. Hello, Pastora Tess Bacos. No, nagpala tayo dahil tayo ay napapatayo. No, parehas tayong dalawa, lahat tayo napapatayo at pinagkakatiwalaan tayo ng ating mga magulang sa pagtayo sa itong platform na to, ang Daily Life Sharing. Praise God. Daily life sharing. O wala tayong ibang gagawin kundi i-share ang kabutihan ng Panginoon, ma-display po ang kadakilaan ng Diyos sa bawat isa sa ating mga buhay. At kung paano ang buhay ni Saint Paul ay na-display niya ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay, ang dami man niyang pinagdaanan, yung katapatan niya bilang lingkod ng Panginoon na anuman ang kanyang hinarap, anuman yung persecution, anuman yung tribulation, shipwreck na kanyang naranasan, si Paul ay hindi nagbago sa katapatan niya sa paglilingkod sa Panginoon. And hello kay Maria Priscilla Eugenio, no? At kay Steven Flores, kay Pastor Jenny Rose Lorente Urbano Mercado, kay Lexam de la Cruz. Yan, mag-type po tayo ng mag-type at iparating po natin ang mabuting balita, maging influencer po tayo ng mabuting balita na abutin at katagpuin ang ating mga kapatid sa Panginoon. At naniniwala po ako na hindi lang tayo ang may kailangan ng salita ng Diyos at lahat ng tao na nabubuhay sa mundong ito ay kailangan ng Diyos. And people need the Lord. Kailangan po talaga natin ang Diyos sa ating mga buhay. At sa araw na to, ang pamagat po ng aking iaaral naman ngayon ay yung faithfulness to God. At wala tayong ibang papasukin, no? Ang dami po kasing magagandang mga masasalamin na buhay ng mga great man sa Bible na meron silang great faith, no? Hindi lang great faith, they are great man of word, man of integrity, no? Makikita mo ang kanilang paglilingkod sa Panginoon na mahahangaan mo. Magpapasalamat ka maging sa kanilang mga buhay sapagkat sila mismo yung isang napakagandang halimbawa upang ating tularan. No? Napakagandang tularan ang mga nadaanan na nila, naranasan na po nila yung mga bagay na to, meron na silang napatunayan. Ito yung mga tao na masasabing may napatunayan na sa kanilang mga buhay na kahit man ang dami nilang pinagdaanan, pero andun talaga yung kanilang matinding relasyon sa Panginoon, no? Kaya yung faithfulness to God ay dito nakikita natin kung ang salita ng Panginoon ay ating pangahawakan, yung faithfulness to God, ito ay para sa tao, sa Diyos. At kung titignan naman natin kung gaano naman katapat ang Diyos sa kanyang salita, dito matututo po tayo. At tuturuan tayo ng Panginoon kung ano ba ang salitang katapatan. Dahil ang kahulugan ng katapatan sa salitang Hebreo na isinalin bilang katapatan, ito po ay nangangahulugan ng katatagan, no? Pagiging matibay, pagiging matatag, pagiging tapat. At ang kabaligtaran naman nito ay ang kabaligtaran naman po ng pagiging matapat ay ang pabago-bago. At sinasabi ng nakasaad sa Awit chapter 119 verse 89-90 na ang salita mo o Yahweh di kukupas walang hanggan. Ang salita mo walang hanggang matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan.
ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. At ang mga talatang ito ay ipinapahayag kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang nilikha. Kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Ng katapatan ay katumbas mismo niyan, sapagkat siya mismo yung salita at siya ay iisa. Yung salita ng Diyos, siya ang nagsasalita at yung salitang ito ay punong-puno ng katotohanan. Kaya't ang kanyang salita ay hindi matitinag, no? Hindi matitinag, matatag, saan mang dako. Makikita mo kung gaano katapat ang Panginoon sa kanyang salita, nananatili na totoo kahit libong taon na ang nakakaraan sapagkat ang kanyang salita ay kanya tong sinalita. Siya ay tapat sa kanyang salita. Siya ay Diyos na tapat sa kanyang salita. Diyos siya na walang katulad. Siya ay Diyos na hindi nagbabago. Ang kapahayagan ng kanyang salita, ang kanyang katangian ay tunay na matatagpuan natin sa kanyang salita. At ano yung katangiang meron sa Diyos? In Malakay chapter 3 verse 6, ng kanyang pangako ay nananatiling totoo dahil hindi siya nagbabago. Yan ang Diyos na kung ang pangako niya ay nangako siya, makikita mo, mararanasan mo, inilalarawan ng kanyang salita kung sino siya, na siya ang nangako na hindi magbabago ang kanyang salita. At inilalarawan nito, para sa ating lahat. Upang meron tayong basihan sa ating mga buhay. Dahil kapag wala tayong basihan sa ating mga buhay, ano ang ating buhay? Pabago-bago, lito tayo. Hindi natin alam kung anong gagawin natin, walang direksyon ang ating mga buhay. Amen po ba? Kaya yung katapatan ng Diyos, sabi niya sa 2 Timothy chapter 2:13. Dito in 2 Timothy chapter 2:13, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Grabe katindi, na ang Diyos na nangako sa kanyang salita ay mapangahawakan mo ang kanyang katapatan sapagkat siya mismo ay nangako sa kanyang sarili. Una, sa kanyang sarili siya nangako. At hindi niya sisirain ang kanyang pangako, hindi niya sisirain ang sinabi niya, dahil ano ang sinasabi, hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Magkaiba ang tao at magkaiba ang Diyos. Iba ang pananaw ng Diyos, iba ang kanyang kaisipan, iba ang kanyang kalooban sa tao. Kaya pinapahayag niya ang kanyang mga salita, ng kanyang salita, ang kanyang pangako ay mapanghahawakan ng tao. At sa kanyang mga salita na to, dito tayo tinuturuan ng Panginoon kung paano natin siya kikilalanin. Kung paano na ang kanyang salita, na kanyang ibinaba, sa lupang ito ay pakinabang ng lahat ng tao. Pakinabang po natin ang kanyang salita. Pakinabang natin ang katapatan ng Panginoon. Pakinabang mo kapatid na kapag ikaw ay nakikinig ngayon at kung anuman ang iyong kalalagayan sa buhay, ito, pag tinanggap mo ito, maaaring naranasan mong nabigo, maaaring maraming mga tao na nangako sa iyo at hindi tumupad ng kanilang mga pangako, o maaaring ikaw mismo ay nangako na hindi mo tinupad ang iyong pangako. Merong salita ng Panginoon na mapanghahawakan natin, mapananaligan natin, sapagkat ang Diyos na nagsalita sa kanyang sarili na nangako ay hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Anong sabi niya? Kung tayo man ay hindi tapat. O, di ba? Siya ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Kaya nga sa pakikinig natin, matututunan natin, sa pakikinig natin kapatid, matututunan natin kung paano magtiwala sa Diyos. Sa pakikinig natin, matututunan natin at makikita natin ang mga napakagagandang mga katangian ng Diyos. Matututunan natin yung mga paraan ng Panginoon, hindi paraan ng tao, kundi ito ay paraan
ng Diyos at mapag-aaralan natin ang kanyang salita, makikita natin at tignan natin ang kanyang pagkilos, ang pagkilos niya sa mga buhay natin at pag-aaralan nating makinig sa kanyang tinig sa pamamagitan ng kanyang salita. At kapag pinag-aralan natin ang kanyang salita, ang salita ng Diyos, makikita natin maraming lumilitaw na halimbawa. Sa nanggagaling ang halimbawa sa salita ng Panginoon. Makikita natin yung magagandang mga halimbawa, makikita natin na ang Diyos ay hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling. Biblia nagsasabi in Numbers chapter 23 verse 19 na sinasabi niya that God never change and God never lies. Hindi siya magsisinungaling sa ating mga buhay. Amen po ba? Pwede ba naman na may tapat ba na nagsisinungaling? Wala po. Kabalintuanan lahat yun. Kaya nga sa ating pakikinig ngayon, sa ginagawa natin ngayon, anuman ang iyong pinagkakaabalahan, anuman ang iyong sitwasyon ngayon, merong mga bagay ka na kinakaharap, pag-aralan natin ang salita ng Panginoon dahil ang basihan at pinakamagandang basihan ng ating buhay ay walang iba na matututo tayo saan na magsisimula ka, matututo ka lalo na magtiwala sa Panginoon. Kaya nga kung ikaw man nabigo, huwag kang hihinto sapagkat ang Diyos na nangako sa iyo ay hindi sinungaling na Diyos at siya'y tapat na Diyos. Siya'y Diyos na totoo at siya ay Diyos na hindi kailanman magsisinungaling sa atin. Yan ang kanyang napakagandang katangian. Hindi siya kailanman magsisinungaling sapagkat Diyos siya. No? Siya'y Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya nga sa pamamagitan ng daily life sharing, araw-araw, sa dami na ng mga taong nagpatotoo dito, sa dami na ng mga taong nakonekta dito, sa dami na ng mga tao na naabot ng daily life sharing, mga kapatid, makita mo kung paano sila nagpapatotoo, anong kanilang ipinapatotoo, ang pinatutotoo nila, yung katapatan ng Diyos sa kanilang mga buhay. And that is the key. Ano ang susi? Walang iba kundi ang katapatan. Maging tapat tayo. Saan? Nakatulad ng Diyos na tapat sa ating mga buhay. Praise God. At sa pagsisimula natin, ano ka man, sino ka man, asan ka man, umasa lang tayo sa Diyos. Ako umaasa lang din po sa Panginoon. Sa pagtayo ko po dito, sa platform ng daily life sharing, sa pagtayo ko po, hindi po ako umaasa sa kakayanan ko. Hindi po ako umaasa sa kung anong meron ako. Umaasa po ako sa Diyos na nagtiwala sa akin at salamat sa Diyos sapagkat tapat siya sa buhay ko. Yun po yung yun yung susi, yun yung bagay na natutunan ko ng labis sa Diyos na kung paano ako tinuruan ng Diyos na maging tapat sa Kanya, na magtiwala sa Kanya, may nakakakita man o wala, ay talagang may Diyos akong maaasahan. May Diyos akong aasahan. Kaya nga, sa ating pagpapatuloy, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos, makikita natin dahil hindi nagwawakas bilang Diyos sa Kanyang sinasabi. Hindi makakaasa tayo na ang Diyos ay totoo sa Kanyang sarili. Makakaasa tayo na hindi kailanman magwawakas ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi magwawakas ang kapangyarihan niya, hindi magwawakas ang Kanyang pagiging banal, hindi magwawakas ang pagiging mabuti ng Panginoon. Kaya nga kapatid, ipinapahayag ng Kanyang salita saan tayo pupunta, saan tayo magtitiwala, saan tayo magpapatuloy, kanino natin ibibigay ang buhay natin, walang iba sa Diyos na walang kamatayan, sa Diyos na walang katapusan, sa Diyos na laging nariyan upang tayo Kanyang tulungan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na tapat sa Kanyang salita, at dahil siya ang Diyos na nangako sa ating mga buhay, tunay kapatid na wala tayong ibang pagkakatiwalaan ng ating buhay kundi ang Diyos na tapat. Praise God.
Amen po ba? At papasukin natin ang buhay ng isang tao na kung saan ay talagang makikita mo sa kanya kung paano ang katapatan ay dumating sa kanyang buhay. Na ang taong ito ay na-train. Ang taon na to ay masasabi mong hindi siya sikat sa kanyang mga kapatid. Binabaliwala siya ng mga kapatid niya, minamaliit ang kanyang kakayanan sapagkat siya ay isang ordinaryo lamang. Ang tingin sa kanya ay isang napaka-ordinaryo lamang na pastol o nag-aalaga ng tupa. Talagang hindi siya binigyan ng pansin o tinignan man doon sa kanyang sa lugar na kung saan inuutusan siya ng kanyang ama upang mangalaga ng tupa ng kanyang tatay. Hindi siya pinansin ng kanyang mga kapatid at wala akong ibang maikukuwento kundi yung kuwento ni David. Si David, kung gaano na si David ay natuto sa katapatan ng Panginoon, kung paano si David ay napatunayan niya kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang buhay, na kung paano sa buhay ni David ay marami tayong matututunan sapagkat si David ay natuto sa katapatan ng Diyos. Natuto siya sa Lord. At sa iyong pakikinig ngayon, matututo ka rin. Matututo rin ako at lahat tayo ay matututo. At salamat talaga sa katapatan ng Panginoon, the reason we breathe, Ang dahilan bakit tayo humihinga ngayon dahil sa katapatan ng Diyos. Anong dahilan? The reason may pagkain tayo sa pagkainan dahil sa katapatan ng Panginoon. Ano ang dahilan? Bakit tayo lumalakad pa? Bakit tayo may buhay pa? Bakit ka humihinga pa? Ang dahilan, kapatid, dahil may Diyos na tapat. At ano ang dahilan? Bakit si David ay nagpatuloy na kahit ganon ang trato ng kanyang mga kapatid sa kanya dahil may Diyos na tapat sa buhay ni David? Tapat. At yung katapatan na to ay hindi natinag. Nandun sa rurok ng kanyang trono. Langit ang kanyang trono at ang tungtungan ng kanyang paa ay ang kalupaan. Ganon kalawak ang pag-ibig ng Diyos, ang habag ng Panginoon at ang katapatan ng Panginoon. At sa araw na to, makikita natin kung gaano katapat ang Diyos sa buhay ng isang katulad ni David. Makikita natin sapagkat dito ay tuturuan tayo ng buhay ni David. Tuturuan kung paano ang Diyos ay tinuruan niya si David na maging tapat si David at natuto si David sa katapatan ng Panginoon. God today is faithfully holding. Tingnan mo, hawak ng Diyos ang buong sanlibutan. God is holding the universe in its course. At makikita mo, kapatid, na walang dahilan para hindi ka magtiwala sa Diyos. Walang dahilan para hindi ka aasa sa Panginoon. Why? Because great is thy faithfulness. Oh my God, my Father. Amen po ba? Morning by morning, new mercies I see. And that's the character of God. Na itong si David ay lubos na nakadepende sa Diyos. Ang isa palang taong tapat ay wala siyang ibang dinedependehan kundi ang Diyos. Saan siya dumidepende? Sa katapatan ng Panginoon, sa faithfulness ng Diyos. At diyan tayo papasok kung paano na ang Diyos na tapat sa buhay ni David ay siya ring Diyos na tapat sa atin. Niwala ka bang tapat ang Diyos sa buhay mo? Kahit ano man yung nararanasan mo, maaring nagtatanong ka, kung tapat ka, Panginoon, bakit ako nakararanas ng ganito? Makikita natin diyan ang buhay ni David. Amen po ba? Na yung mga bagay na naranasan ni David, hindi man natin naranasan, may iba-iba man tayo ng kwento, pero makakarelate tayo ng katapatan na ang Lord ay hindi nagbago. Kahit na ang tao ay pabago-bago ang isip, pero ang Diyos na tapat sa kanyang salita
ay hindi nagbabago. Kaya in 1 Corinthians chapter 1 verse 9, ano ang Biblia, ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon na mapangahawakan natin? Ang salita ng Diyos ay tapat sa ating mga buhay. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Grabe naman talaga, no? Sinong tumawag sa atin? Ang Diyos. Tinawag niya tayo. Bakit? Upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Kanino ba dapat talaga tayo kailangan makipag-isa? Maliwanag ang Biblia. Salita ng Panginoon na tayo ay tinawag niya upang tayo ay makaisa ng kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At dinideklara ng salita ng Panginoon kung gaano katapat ang Diyos at tapat ang kanyang anak at ang banal na Espiritu Santo na pumupuspos sa ating ngayon na ipinapahayag niya kung gaano ang Diyos na hindi nagbabago sa kanyang katapatan ay siya ang Diyos na ating mapapanaligan. Mapanghahawakan natin ang kanyang katapatan. Praise God. Pwede kang sumandal sa katapatan ng Panginoon. Pwede ka, kapatid, matulog sa katapatan ng Diyos. Pwede ka, kapatid, na habang ikaw ay kumakain, nagpapasalamat ka sa katapatan ng Panginoon. Maaaring andyan ka, nakikita mo ang iyong kalagayan at binibigkas ng iyong labi ngayon. Lord, salamat sa iyong dakilang katapatan. Salamat, Lord, dahil siya ang dahilan. Walang iba kundi ang Diyos ay maipahayag at maidisplay ang katapatan niya na kung paanong play ang buhay niya mismo kay David, kung paano na-display ang katapatan ng Diyos sa buhay ni David, ay siya niyang idinidisplay ngayon kung sino ang Diyos kay David at kung gaano katapat ang Diyos kay David at kung paano naging tapat si David sa Diyos. Faithfulness to God, and that is the life of David. Faithfulness to God, paano naging tapat si David? Marami siyang pinagdaanan. Even David was rejected by his family, no? Maaaring nakakaranas ka ng ganyan, pero ang Diyos hindi niya ni-reject si David. Maaaring na-reject ka, no? Maaaring you are wounded. Nasaktan ka dahil sa hindi katapatan ng mga tao sa iyo, no? Maaaring hindi ikaw ang napili, iba ang napili. Maaaring andyan ka ngayon, katangi-tangi, merong isang lalaki na katangi-tangi na grabe yung katapatan niya sa Panginoon. At walang iba, ulitin ko, ang pangalan ay David. In Acts chapter 13:36, nang maisagawa ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. In order for David to serve his purpose, David had to cooperate with God. Anong ginawa ni David? Doon sa panahon na sa kanyang kapanahunan, no? Na bago siya inabot, na ipikit niya ang kanyang mga mata, una sa lahat ay dapat sa buhay ni David ay masunod at matapos niya yung purpose na nilagay ng Diyos sa kanyang buhay. At ano ang unang ginawa ni David? David had to cooperate with God. Nakipag-cooperate siya, nakipag-isa siya sa kung ano ang purpose, ang plan ng Lord sa kanyang buhay. Praise God. At alam ni David, it's not an automatic na mangyayari sa kanya ito. At alam ni David, marami siyang dinaanan. At alam ni David na yung purpose na yon ay hindi lamang para sa kanya, kundi sa mga susunod na henerasyon na darating, na susunod na henerasyon at henerasyon at henerasyon at henerasyon na nagmumula sa kanya. And listen, God has chosen us to link up with us in cooperative way. Meron ginawa si David. At tayo ay tinawag din ng Panginoon to cooperate kung ano ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin.
Na kung katulad ni David, siya ay nagpasakop, nagpailalim sa Panginoon at nakita niya kung ano ang responsibilidad, ano yung kanyang bahagi. Makikita mo kapatid na kung paano si David ay nagtagumpay kahit na sa dami ng kanyang pinagdaanan, kapatid, ipapakita ng kanyang salita, ang salita ng Panginoon, na bagamat si David ay nandun siya sa ganong bahagi ng kanyang buhay, dito merong ipapakita kung gaano katapat si David sa Diyos. Just as God has a purpose for David in his generation. And God has a plan and a purpose for you in this generation. Biblia po nagsasabi, doon sa Acts 13, na talagang si David ay nag-serve sa generation, sa henerasyon niya, nag-serve siya sa generation to generation to generation, na kung paano niya naisalin sa kanyang anak na si Solomon. At anong sabi niya kay Solomon? Know the God of your father. Na hindi sa akin magtatapos ang plano ng Lord. Hindi lang sa akin magtatapos ang katapatan ng Panginoon. Hindi lang magtatapos ang panawagang ito sa akin, kundi ito ay magpapatuloy kung gaano naging tapat ang isang katulad ni David, yung paglilingkod niya, yung katapatan ng Panginoon ay hindi huminto sa buhay ni David. Hindi huminto. Amen? At kung anuman ang iyong pinagdaraanan ngayon, anuman, ilang taon ka man, ano yung edad mo nang inabot ka ng salita ng Diyos? Ilang taon ka nung nakatagpo mo ang Panginoon? Ilang taon si David nung nakatagpo niya ang Diyos? Bata siya. At the age of 17, batang-bata. Saan na siya dinala ng kanyang ama? Sino nakakaalam na doon sa murang edad niya, na kung saan doon siya itinalaga ng kanyang ama, ay ang Diyos pala ay may inilagay ng layunin sa buhay ni David. Maaring 20 years old ka ngayon, maaring 40 years old ka ngayon, maaring 35 years old ka ngayon, o maaring ang salita ng Diyos kinatagpo ka niya at the age of 60. Ano ang edad mo ngayon? Kapatid, God is calling you. Because there is a purpose. At ano ang purpose? Hindi pinag-usapan kung ano ang edad mo ngayon. Ang pinag-usapan ay yung availability, yung willingness ng puso mo to serve the Lord para mag-serve ka doon sa iyong henerasyon ngayon para sa paghahanda sa mga susunod na henerasyon. Hindi hihinto ang salita ng Panginoon sa atin. Hindi hihinto ang katapatan ng Diyos sa atin. Hindi magbabago ang katapatan ng Diyos sa atin sapagkat, kapatid, pasalin-salin. Hindi ito hihinto sa atin, kundi ito'y magpapatuloy at magpapatuloy sapagkat merong pangako ang Panginoon upang ang kaharian niya dito sa lupa ay ma-establish para nang nasa langit. That's God. Kaya kahit na si David ay isang pastol, kahit si David ay isang bata, ay tinawag siya ng Panginoon. And God is calling you. Tinatawag tayo ng Panginoon. At sa oras na to, kapatid, kung paano si David ay naging influencer, makikita natin, it doesn't matter if you struggle with your self-esteem. It doesn't matter kung hindi ka marunong, kung ang dila mo ay utal-utal katulad ni Moses. It doesn't matter. Ang pinag-uusapan, handa ka bang mag-yes sa Panginoon? It doesn't matter if your self-image is that you are on the bottom of lives. Ang pakiramdam mo, wala kang halaga, wala kang silbi. Sino ginagamit ng Panginoon? Yung mga tao na ang tingin ng mundo ay walang alam, yun ang hinahanap ng Panginoon. Para saan? Hiyain ang mga marurunong. It doesn't matter, mga kapatid. The same with David.
It doesn't matter. Kahit na bata siya, kahit na tinanggihan siya ng kanyang mga kapatid, sino yung hinahanap ng Lord? Sino yung mga binibigyan ng pansin ng Panginoon? Kaya nga, kung gusto natin maging katulad ni David, napakahalaga natin sa Diyos. At napakahalaga yung tayo mismo ay handa na maging asin at ilaw ng sanlibutan. In Matthew chapter 5 verse 13 to 14, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan? Kundi ang itapon at tapakan ng mga tao. In verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Ibig sabihin, mga kapatid, itong Matthew chapter 5:13 na to, andito yung maging influencer ka ngayon. Why? Because I am talking ngayon. No? At paano naging influencer si David? No? Naging influencer siya saan? Una, nung nandun siya sa kagubatan. Sino ang kanyang mga kasama doon? Mga hayop. No? Sino yung kanyang mga inaalagaan? No? Praise God. At dito sa Matthew chapter 5:13, 14, na sinasabi niya that you are the salt of the earth. Ano ba ang influensya ng ano ba ang gamit ng asin? No? Kahit gaano kasarap ang iluluto mo, pag hindi mo bubudburan ng konting asin, walang lasa yan. And you cannot, hindi mo masasabing, wow, masarap. Saka mo lang masasabi kapag may lasa yung pagkain. Amen po ba? At ano ang trabaho ng asin? It adds flavor. It melts ice. Kaya pag nilagay mo sa yelo, yung yelo ay nalulusaw. Ano? Salt is an influencer. It can change the entire taste of a meal if it is there. Nababago. Ano pa? Pangbabad ng pangalis ng lansa. No? Pangbabad ng mga season na mga gusto mo na buruhin. No? May ibababad mo yan. Ayaan ang trabaho ng asin. At kung sabi ng kanyang salita, kung tayo ay asin ng sangkatauhan, kailangan maimpluwensyahan natin yung mga tao na nasa paligid natin. Tayo yung makaka-impluwensya sa kanila. Hindi sila ang makaka-impluwensya sa atin sapagkat, kapatid, ay itong metaphor na to, ito yung sinasabi niyang magpakaasin ka. Ito yung sinasabi niyang magpakailaw ka. Ito yung sinasabing na tinawag kita para maging asin. Tinawag kita para maging ilaw. Tinawag kita upang ikaw, yung mga taong walang lasa, yung mga tao, yung mga nasa paligid mo, ikaw yung maging lasa para sa kanila. Ikaw yung magbibigay ng buhay para sa kanila. Ikaw yung mag-iimpluwensya para sa kanila. Sapagkat, kapatid, pag walang lasa at kapag tayong lahat ay inihalimbawa na isang asin at hindi natin gagamitin ang pagkaasin natin at hindi natin maiimpluwensyahan ang mga tao sa paligid natin, sabi ng kanyang salita, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, wala ng halaga. Tatapak-tapakan na lang ito. Paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kaya kapag ikaw, kapatid, tinawag ka ng Diyos, pag ako mismo, ikaw mismo, kinakausap ka ng Panginoon, nang nakakilala ka sa Panginoon, papayag ka ba na yung asin na yan ay sarili mo lang aalat ka ng gusto? Kasi kung hindi mo ibabahagi yan, kapag hindi mo i-share, at sarili mo na lang, ano ang mangyayari sa iyo? Ano mangyayari sa atin kapag ito ay atin na lang itong sinarili at hindi natin ito ibabahagi sa iba? Paano maaalata ng iba? Paano natin maiimpluwensyahan ng iba? Paano natin sila madadala sa Panginoon? Paano natin sila mahihikayat kapag
atin itong sasarilinin. Paano natin mahikayat ang mga tao na sinasabi sa verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Ibig sabihin, kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesus sapagkat siya ang ilaw, nang dumating ang ilaw sa ating mga buhay, nang dumating si Hesus, yung madilim na bahagi ng buhay natin, yung buhay natin na napakadilim, nang dumating si Hesus, dahil siya ang ilaw, siya ang liwanag. In John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Walang makakaabot, walang makakarating, walang makakapunta at makakatungo sa Panginoong Hesukristo malibang dumaan sa Kanya. Walang makakapunta sa Ama malibang dumaan kay Jesus. Tinanggap mo ang liwanag. At ano sabi ng Kanyang salita? Itatago mo lang ba yan? Itatago mo ba your own? Hindi mo siya i-share? Paano yung Biblia na nagsasabi that Jesus came to seek those who lost, which was lost. Nayaan yung sinasabi ng ilaw ng sanlibutan. Nahanapin natin yung mga yung mga parehas natin dati na nasa dilim ang buhay. Sino ang aabot sa kanila? Sino ang magiging asin? Sino yung tatayo para sa kanila? Sino ang nangangailangan ng ilaw? Di yung taong nasa dilim. Yung nasa ligo. Kaya nga yung 99 na tupa, iniwan ng Panginoon, no? Iniwan ng shepherd. Hinanap niya yung isa. Bakit? Dahil yung nangangailangan. Sino ang nangangailangan ng ilaw? Walang iba kundi yung mga taong nasa dilim. At yung mga, ano ang ilaw? Light provides heat. Pag may ilaw, maiinitan ka. Pag may ilaw, yan ang gagabay sa'yo. Sapagkat ang dilim, makikita mo ba yung dadaanan mo? Hindi. Matutumba-tumba ka, mababagsak ka, mauuntog ka. Pero pag may ilaw, may liwanag, kapatid, yan ang magpuprovide sa'yo ng daan at maliliwanagan ang iyong pupuntahan. And light makes things grow. Na ang ilaw ay nagdadala ito ng paglago ng buhay. Light influences what is around it. Na lahat ng nasa paligid natin, pag yaang ilaw na yan, tayo mismo yung ilaw. Kaya kapag ikaw tumayo sa mga taong nadidimlan, ay nako, makikita natin kung paano ka nagiging influencer sa iba. Nakikita mo sa pamamagitan ng asin, sa pamamagitan ng ilaw na meron ka, madadala mo sila. Saan? Sa Diyos. At ikaw yung gagamitin ng Panginoon. Praise God. Walang tao na gusto sa dilim. Kapag ang tao ay gusto sa dilim, may problema. At yung mga taong gusto sa dilim, sila yung dapat nating abutin para dalhin sila sa liwanag. Sila yung mga taong dapat nating ma-impluwensyahan. You are city on a hill that cannot be hidden. Hindi daw dapat itago. Sapagkat ikaw dapat yung liwanag na nandoon sa ibabaw ng sisidlan, ng lalagyan. Tayo yung tinawag ng Panginoon upang maging asin at ilaw ng sanlibutan. Your light will go out like a beacon to influence others. Kaya nga kapag nakita ka pa lang nila, nagliliwanag ka na sa kanila. Hindi ka pa man nagsasalita na yung liwanag na meron ka. Hindi ka pa man, kapatid, nagsasalita na aasinan na sila, nai-impluwensyahan mo na sila. Ano yung dala mo? Buhay. Ano yung dala mo? Liwanag. Ano yung dala mo? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. You put it on a stand so that all around can see it. Dalhin mo yan. Ilagay mo yan sa tamang lalagyan upang ang lahat ng mga tao sa paligid mo, sila ay maliwanagan, maapektuhan. Amen po ba? Praise God. At dito mga kapatid, sa buhay ni David, makikita natin kung paano siya kung paano niya naapektuhan ang mga kapatid niyang makukulit.
kung paano niya naapektuhan ang tatay niya, kung paano niya naapektuhan ang kaharian, kung paano niya naapektuhan si Saul, naapektuhan si Jonathan, kung paano ang buhay ni David ay naging influencer, na andun siya na walang kakwenta-kwentang lugar yung pinagdalhan sa kanya, pero doon sa lugar na yon, doon pala siya kinatagpo ng Panginoon. At doon siya nakipag-cooperate sa Diyos. At dahil doon, i-demonstrate ng Panginoon kung gaano katapat ang Diyos sa buhay ni David. Kaya nga, let's face the facts. Everybody influences somebody. Alam niyo kung bakit? Ito yon. Harapin natin ang katotohanan. Dahil pag hindi tayo tatayo sa pamilya natin, sino mag-iimpluwensya sa kanila? Kapag hindi tayo tatayo sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kakakilala natin, sa mga taong hindi natin kakilala, pag hindi tayo tumayo at hindi natin ginawa at hindi tayo nakipag-cooperate sa kalooban ng Panginoon, yung gusto niyang ipagawa sa atin, ano mangyayari sa tao? Mahalaga ang tao sa Diyos. Napakahalaga natin sa Panginoon. Ano ang makaka-impluwensya sa kanila? Paano kapag ang nakasama ng mga yan ay mga adik? Paano kapag ang mga nakasama ng mga yan, grabe talaga, madilim ang buhay? Paano kapag ang nakasama niyan, mga mali ang buhay? Paano kapag yung anak mo pala, yung isa na mapapamali na ang buhay? Kaya nga, mag-aapura tayo. Kaya nga, mas lalo natin talagang na ang salita ng Panginoon ay tanggapin talaga natin ng lubusan sa ating mga buhay, sapagkat gusto ng Panginoon, God wants you to have influence. Kaya gusto kanya maging asin. Why? Because light is an influencer. Gusto kanyang maging ilaw. Dahil ang ilaw ay bighani yan. Ang ilaw nakaka-attract yan. Ang ilaw, ang na-attract ng ilaw? Ano na-attract ng dilim? Alam naman po natin yan. Amen po ba? Kaya maging influencer tayo ng pamilya natin. Maging influencer tayo. You influence your neighbors. You influence your family. You influence city. You influence barangay. Tingnan mo. Pag ikaw na-influensya mo ang pamilya mo, sila yung kasama mong mag-influensya sa barangay, sa city. May influensyahan mo hundreds. Praise God. Ma-influensyahan mo lahat ng alam mo na kailangan ang Diyos, mai-influensyahan mo sila. Amen po ba? At dito, sabi ng Luke chapter 12:32, na God want to give us the kingdom. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. I am just declaring to you today that God has a prepared future for you. It is a place of influence. Ano ba yung lugar mo? Gamitin mong lugar na ikaw yung maka-impluwensya. Kasi kilala mo ang mga tao sa paligid mo. Mai-impluwensyahan mo sila. Sapagkat pag once na nilagay ka ng Diyos sa lugar na yan, ikaw yung man of influence at yung authority ng Word of God ay ibinibigay ng Diyos sa'yo. At ito ay para sa lahat. Ito ay buhay na buhay. Personal mo, sa individual. Buhay na buhay para sa corporate. Buhay na buhay. Hindi ba totoo? Praise God. At kung ito tatayuan natin. Kung ito ay gagawin natin. Kung ito, kapatid, tingnan mo, pag ito ay ginawa natin, nawawala tayo sa ating sarili. Pumapasok tayo na nakipag-cooperate. Pumapasok ka doon sa kalooban ng Panginoon. Iniiwan mo yung sarili mong adhikain, yung sarili mong agenda, at papasok ka ngayon doon sa nais ng Panginoon na ikaw ang mag-iimpluwensya sa lahat ng mga tao. Posible ba yan? Ikaw makakasagot.
At ano ang dapat nating gawin? If that is true, how do we get there? Kung ito ay totoo, paano tayo makakarating doon? And what do we do? Ano ang dapat nating gawin? Praise God. Alam nyo kung bakit dapat nating gawin? If God has a better future for us, if I am called to be salt and light, I am called to a purpose in my generation. Yaan yun. Dahilan. Amen ba? And if I am influenced, if I am to influence my world, what do I have to do in order to make that happen? And this is not a secret. And you know, the key is faithfulness to God. That's the key. And that's the key of David in his life. That's the key of David in serving God. Ito yung susi ng buhay ni David. Ang katapatan niya sa Diyos. Ang katapatan niya sa paglilingkod niya sa Panginoon. At kung ito yung susi mo sa paglilingkod mo sa Panginoon, kapatid, napakatindi mong influencer. Dahil sabi ng kanyang salita, ang sino mang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Bibigyan kanya, He will give you more. He will give you more. Pero kapag nakita ng Panginoon na dun sa maliit lang na bagay, ay hindi tayo mapagkakatiwalaan, hanggang dun lang yun. Bakit? Dahil we settle for less. Okay na tayo, satisfied na tayo. Nakailan na ako ng tao na dala sa Panginoon, satisfied na ako doon. Nakailan na ako ng taong na-influensyahan ko, satisfied na ako doon. Kapatid, hindi yan ang purpose ng Lord sa atin. Ang purpose ng Panginoon ay para sa ating mga susunod na henerasyon. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. At ang pinakasusi, the key is faithfulness to God. What is our key? Faithfulness to God. Amen po ba? At kung ano yung ginawa ni David, dito natin makikita that we are going to look David's life. Na meron sa buhay niya ay may three stages na madidiscover natin how David follows those same stages. Kung paano na yung pagtuturo ng Panginoon sa kanya, na binigyan siya ng tamang direksyon, kung paano siya tinuruan ng Panginoon, ay itong mga stages na to na natutunan ni David ay maaari din nating matutunan sa oras na ito. Maari nating madiscover ito. Maaring ito ay makikita natin yung kung ano si David, kung paano niya ito ginawa sa kanyang buhay. And the first stage of David's life was in Bethlehem. And that is where David learned to be faithful in natural things. Amen po ba? At yung pangalawa, in second stage of David's life is characterized by his time in the cave of Adullam. Tignan natin yung stages na to, aaralin natin ito. Huwag niyo po akong iiwan. Continue to share. Magtag po kayo dyan. Manatili po tayo, Samahan niyo po ako na kung ano man yung matututunan natin, atin na to. Kung ano matututunan mo, iyon na to. Kung ano man yung matatanggap mo, iyon na to. At kung makikita mo na ito, kapatid, ay para sa'yo, tanggapin mo. Amen po ba? Kaya salamat, Jonalyn Kiao, andyan ka pa. Si Ate Shoni Atienza, salamat. Just continue to share, to tag, to invite. Sabi ko nga po, palakasin natin ang ganitong mga programa na marami tayong natututunan. Alam ko po, bakit ka nag-stay? 4 years na po ang daily life sharing sa March. Bakit ka nag-stay? Bago ka man, kapatid, mananabik ka. Bago ka man,
marami kang matututunan. At doon sa third stage of David's life is found in Hebron. Saan yon? Sa Hebron. At yung first stage of David's life was in Bethlehem, na kung saan dito marami siyang natutunan at natutunan niyang maging tapat doon sa mga natural na mga bagay na nangyari sa kanyang buhay. Sa stage 1, yung buhay ni David sa first years ng kanyang buhay ay walang iba kundi sa bahay mismo ng kanyang tatay. Taga saan? Sa Bethlehem. At yung pinaka-first period ng buhay ni David ay makikita natin, hindi naman talaga binigay yung information. Pero dito makikita natin kung paano nag-draw yung powerful conclusion sa buhay ni David. And David was faithful in natural things. Praise God. David was faithful in natural things. Kailangan na iseset natin to, no? Dahil bago siya naging hari, si David po ay tagapag-alaga ng tupa ng kanyang tatay. At bago siya na-anoint na maging hari, ay meron siyang maraming naranasan. Sino si David? No? Na sinasabi niya na si Haring Saul ay by outward appearance, sinasabing mas gwapo si Saul. Taller siya, magandang lalaki, dazzling, handsome, at kung titignan mo, sinasabi ng kanyang salita kung paano na i-demonstrate o paano na ipapakita, kung gaano kagwapo si Saul. He looked like he had great leadership potential. Kaya nga, grabe talaga ang Lord na huwag kang titingin sa panlabas na anyo, kundi titingin ka sa panloob na anyo. Sa natural na anyo ni Saul, nasa kanyang lahat ng character. Nasa kanyang lahat ng description na maaaring sabihin na, wow, ang gwapong leader. Wow, napaka-potential, magiging great leader ang taong nito. Wow, magiging great king ang tao na to. Pero dahil nga po sa nangyari kay Saul, ang nangyari sa kanya? Siya ay naging disobedient sa Panginoon. And God rejected him as king. In 1 Samuel chapter 16. And God tells Samuel the prophet to go and anoint a new king over Israel. Sino yung unang hari? Walang iba kundi si Saul. At sino yung anong ginawa ng Lord? Sapagkat si Saul ay naging disobedient sa Diyos, he rejected Saul as king of Israel. At anong ginawa ng Lord? Tinawag niya, Tinawag niya si Samuel para hanapin kung saan ang bahay ni David. God tells Samuel the prophet to go and anoint a new king over Israel. At walang iba kundi si David. And God does not tell Samuel the name of the king. Hindi sinabi ng Diyos kay Samuel kung sino yung bagong king na yon. Just that he will be one of the sons of Jesse in Bethlehem. Ibig sabihin, tagaron ang pamilya ni David. At ang tatay ni David ay walang iba kundi si Jesse. And so Samuel picks up as his horn of oil and he goes to anoint the new king. Anong kinuha niya? Kumuha siya ngayon ng langis para pumunta sa bahay ni Jesse at hanapin yung sinasabi ng Panginoon na bagong hari. And he comes to Bethlehem. And Samuel consecrates Jesse and his sons and invites them to join him as they offer sacrifices to the Lord. As they were arriving, Samuel says David's eldest brother. Sino yung pinaka-kuya niya? Si Eliab. And he thinks because of his height. Nakita ni Samuel, ang tangkad naman, yung panganay. Ang alam ni Samuel, siya yung napili ng Panginoon
Yahweh na siya yung magiging king na kapalit ni Saul, no? Ang pangalan ay si Eliab. Pero dahil sabi niya masculine in appearance, maaaring ito na yon. Sabi ni Samuel, but the Lord said to Samuel, sabi ng Lord, do not consider his appearance or his height. Nakikipag-usap ang Diyos kay Samuel. At sinasabi ng Lord, huwag mong tignan yung kanyang tayo. Huwag mong tignan yung kanyang kagandang lalaki. Huwag mong tignan yung tangkad niya. Man looks at the outward appearance. Yan ang sinasabi ng Biblia na ang tao ay tumitingin, naa-attract siya doon saan? Sa outward appearance ng tao. But the Lord looks at the heart. Kaya nga, ganun na lang yung kung paano na ang Diyos pinili niya si David at nireject niya si Saul sapagkat meron kay David na wala kay Saul. Lahat ng bagay meron kay Saul. Pero meron kay David na wala kay Saul. At ito yung nakita ng Diyos. At anong nakita ng Panginoon? Walang iba kundi yung puso ni David. Anong ginawa ng tatay? Anong ginawa ni Samuel? Pinaglinya niya yung 7 magkakapatid na mga anak ni Jesse. At anong ginawa ni Samuel? The prophets, anong ginawa ni Propeta Samuel? Nauna ang panganay, pangalawa, pangatlo, hanggang pang-6, nakita niya to pang-7, no? Pero isa man sa kanila ay sabi ng Lord, wala sa kanila. Isa man sa kanila, wala akong napili sa kanila. Oh, magagandang lalaki, mga matipuno, sanay sa labanan, mga sundalo, no? Sundalo saan? Sa templo, sa kaharian ni Saul, pero ni isa man sa kanila, ni-reject lahat ng Panginoong Jesus sapagkat hindi ng Panginoong Diyos, sapagkat wala isa man sa kanila yung napili. At sabi? Sabi ng and finally Samuel says, the Lord has not chosen any of this. Wala akong napili maski na isa sa kanila. No? And he asked, are these all of your sons? Lahat ba ito? Sila na lahat yung mga anak mo? Praise God. Sila na ba? And Jesse says, sumagot si Jesse, there is still one. He is out tending the sheep. Meron pang isa. At nandun siya sa malayo, andun siya sa kagubatan, nag-aalaga ng aking mga tupa. Patawag mo siya. They sent for him and he comes in and his name is David. He comes in before Samuel. He is ruddy, meaning he is reddish in his appearance. He is good looking, although quite young. And Samuel, he is the one. Wow, may excitement. He's the one. He's the one. Siya na ito na yon. Ito yung pinili lang ng Diyos. And in the presence of his brothers, David being the youngest, sino yung inanoint? Walang iba kundi si David. And David being the one who has been given the menial job of tending the sheep is anointed king over Israel. Sino yung napili? Sa tingin nila, sa tingin ng kanyang mga kapatid, yung trabaho na naibigay sa kanya ng kanyang tatay, walang kakwenta-kwenta. Diyan ka lang. Hindi mo kami kapares. No? Para sa kanila, yung trabaho na binigay ng tatay, yun lang ang maaaring maging kakayanan ni David. Pero hindi alam ng mga tao na to na napaka-importante pala ng Diyos. Si David, napakahalaga mo sa Diyos. Maging ikaw, nire-reject ka, nararanasan mo yan, napapahiya ka, napipintasan ka, pero sabi ng Lord, yun. Siya yun yung gusto kong i-anoint. Siya yan. Gusto ko, yaan ang tao na gusto kong gamitin na merong puso ng katulad ni David. Yaan yung tao.
na kung paano ang isang David or isang David na hindi attracted sa kanyang mga kapatid, na hindi mahal ng kanyang mga kapatid, na pinipintasan ng kanyang mga kapatid, na minamaliit ng kanyang kapatid, Diyos pala yung merong panawagan sa kanya at ang Diyos ang nag-promote kay David. Sino nag-promote at sino yung na-attract kay David? Walang iba kundi ang Diyos. Praise God. Sapagkat nakita ng Lord kung sino at ano yung mga bagay na nagawa ni David. Praise God. Paano na-attract ni David ang Lord? Na-attract ni David ang Diyos by his heart. Na-attract ni David ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang puso. Nakuha ni David nung siya ay naroroon pa sa kagubatan. Bakit ang Diyos na-attract sa kanya? Bakit nakuha ni David ang attention ng Diyos? Sapagkat nakita at kitang-kita ng Diyos kung sino si David, may nakakakita man o wala, na pagkakatiwalaan siya ng tatay niya. Napagkakatiwalaan siya, na nag-aalaga, no, nakita ng Lord kung gaano katapat ang puso ni David. Sa natural pa lang ito, nakita ng Diyos kung sino si David. Kaya nakuha niya yung attention ng Diyos. Nakuha niya, kapatid, yung na-attract niya ang Lord. At tignan mo, yung holiness, yung purity na meron kay David, na-attract niya ang holiness ng Lord. Na-attract niya yung pabor ng Diyos. Nakuha niya yung attention ng Panginoon. Praise God. And David was faithful in 3 areas in Bethlehem. Paano siya naging faithful? He was faithful in tending the sheep. Naging tapat siya sa pag-aalaga ng tupa ng kanyang kanyang tatay. Naging faithful siya sa pag-play ng harp at naging obedient siya sa kanyang tatay. Saan nangyari? Sa Bethlehem. Saan nangyari? Sa pag-aalaga niya. Saan lugar? Doon sa lugar na kung saan mismong si David na impluwensyahan niya, naturuan niya, doon siya nag-aral, doon siya na-train, doon nabuo ang kanyang buhay, doon lalong nakita yung kung ano ang merong kakayanan na meron kay David. Praise God. At ano ang nangyari kay David? Makita mo, kapatid, kung ano ang nangyari kay David. Ano yung testimony na meron kay David? Ano? Wala siyang magandang hanap buhay. No, hindi sikat yung kanyang trabaho. Hindi kagaya ng kanyang mga kuya na nandun sila naka-display. Yung kanyang pag-aalaga, hindi sikat. Hindi yan i-display. David's testimony about the time in his life ay tunay na i-display nung siya ay nanduroon na kung saan sa 1 Samuel chapter 17:34, when a lion, a bear, came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. Ganon katapang, ganon katindi, ganon kagrabing maging shepherd si David, kung paano siya naging faithful sa pag-aalaga sa mga tupa ng kanyang tatay. Hindi pa sa kanya yun, sa tatay niya. Pero doon ipinakita, ipinahayag kung paano naging tapat si David sa pag-aalaga ng tupa. Na kapag meron ng sisila doon sa kanyang mga tupa, kahit andun na yung sa bunganga na ng prey o doon sa bunganga na ng mailap o mabangis na hayop, anong ginagawa niya? Punta niya, inaagaw yung kanyang mga tupa, inililigtas sila, ipinagtatanggol sila, at doon sa mga bagay na yon, doon lalong na-build yung kakayanan na meron kay David. Sa tingin ng tao, mahina. Sa tingin ng kanyang mga kapatid, wala siyang kwenta, wala siyang silbi. Sa tingin ng kanyang mga kapatid, hanggang doon na lang siya. Pero hindi pumayag si David na hanggang doon lang siya. May ginawa si David. At hindi alam ni David na yung kanyang ginagawa ay train na siya.
Tinetrain na siya, pinapalakas na yung loob niya, pinapatatag na siya, at ang tinuturo sa kanya doon ay yung katapatan niya hanggang sa pinakamaliit na bagay. May nakakakita man o wala, naging tapat si David sa kanyang tatay. Naging masunurin si David, at doon sa kanyang pagiging masunurin, doon sa pag-aalaga niya ng tupa at pag-play niya ng harp, makikita mo kapatid na doon tines si David. Hindi ba natetest tayo sa ating pananampalataya? Hindi ba natetest ka ngayon sa iyong katapatan? Ano ang natetest sa atin? Pag tayo ay natetest tayo sa relationship natin, yung katapatan natin sa iba, yung relationship natin, yung katapatan natin lalo sa Panginoon, na kapag tayo ay may pinagdaraanan, mananatili po ba tayong tapat sa Kanya? At hindi exempted si David. Bakit? Kasi magiging hari siya eh. Hindi naman siya pwedeng maging hari na weak leader siya. Hindi siya pwedeng maging hari na patay-patay na hari. Hindi siya, tingnan mo, magkaiba talaga sila ni Saul eh. Si David full of training. Braso-braso. Lakas sa lakas. At kasama ang kanyang talino, kaalaman. Kasama yung kanyang tenga. Kasama yung kanyang pagsunod. At kasama yung kanyang katapatan. At dahil sa katapatan na to, kapatid, ito yung katapatan na kung saan ay talagang napanday siya. Yung katapatan na test siya dito. At yung katapatan na to, kapatid, yung kahit anuman yung mga nangyayari sa ship niya, hindi niya sila iniiwan. Anuman ang mangyari, nanatili si David na nag-aalaga ng tupa ng kanyang tatay. Tapat siya. Praise God. At the first test na makikita mo kung ano yung nangyari kay David ay yung din yung maaaring tayo'y haharap. Sabi ko nga po kanina, si David na test siya. Saan ang test? Doon sa kanyang doon sa ground na kung saan naroon siya. Saan ka na-test ngayon? Di ba maraming test ang nararanasan natin? Maaring natetest ka ngayon sa pera. Maaring natetest ka sa relationship. When we talk about money, natetest ba ang ating katapatan pagtungkol sa paghawak ng pera? Natetest ba ang ating katapatan sa tamang pakikipagrelasyon? Natetest ba ang ating pagkatao? Natetest ba tayo sa iba't ibang uri ng how you handle that test? Sapagkat pag once na ikaw ay natetest sa pera, tinetest ang katapatan mo dyan. Pag natetest ka, kapatid, sa relasyon, tingnan mo, tinetest kung katapat ka pa rin ba? Kahit may mga bagay na nangyayari sa'yo, magiging tapat ka pa rin ba? Kahit anuman yung mga bagay na pagdaraanan mo, natural thing. Ano yung test sa'yo? Ano yung kinakaharap mo ngayon? Magpapatuloy ka bang magtiwala sa Panginoon? Magpapatuloy ka ba na magtiwala sa kapwa mo? Kahit na may mga bagay na nangyari? Magpapatuloy ka bang maging tapat? Magiging tapat ka ba? Sabi ng kanyang salita, sa Luke, kapag tayo ay dishonest sa maliit na bagay, kapag tayo ay tapat sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa malaking bagay. Pero pag hindi tayo tapat sa maliit na bagay, hindi tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay. Luke chapter 16 verse 11, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? O di ba yung worldly na riches, worldly wealth, gaano kadami yon? Kayamanan ng sanlibutan, sabi niya kung yung kayamanan nga ng sanlibutang ito ay hindi ka mapagkatiwalaan, paano ka pagkakatiwalaan sa totoong kayamanan? And Jesus is saying there are riches that are spiritual riches,
far more important than just money. Kaya nga, marami talaga tayong pagdaraanan. Amen po ba? Maaaring natetest ka sa pag-aaral mo. Maaaring natetest ka sa iyong napapasukan. Maaaring natetest maging ang negosyo mo. Marami. There are a lot of things na ang tao ay itetest. Maaring maitest ka dyan. Ngayon, kapatid, bumagsak ka, faithful ka pa rin kayang mag-aaral? Maaaring na-failed ka. Are you still faithful? Para ipurso mo lalo na kahit na ikaw ay bumagsak, magiging tapat ka pa rin kayang mag-aaral? Ano? Magiging tapat ka pa rin kaya? No? Why? Because I am talking about ano yung influencer natin. Sa atin mismo, ano yung dapat nating gawin? Praise God. Dahil kapag once na hindi talaga tayo na napagkatiwalaan sa maliit na bagay, don't expect ng malaking bagay. Huwag tayo mag-expect ng malaking bagay. Kaya nga, we are test in the natural things. Itetest ka sa mga bagay na nahahawakan mo, sa mga tangible na mga bagay. Bakit? Para makita kung ikaw ba ay lulutang po dun yung totoong tayo. Tapat ba tayo sa ipagkakatiwala sa atin? O kaya lang tapat tayo dahil may nakakakita sa atin, pero pag wala nang nakakakita sa atin, hayahay na kung ano na lang ang ating gagawin. Consistent ka ba sa katapatan mo na kahit anuman ang mga bagay na nangyayari sa iyo, magpapatuloy ka ba? Napakahalaga po na maintindihan natin kung ano at kung paano na si David ay napagtagumpayan niya yung first stage ng kanyang buhay. Ang buhay ay maraming stages. Niwala po kayo? At itong first test na to sa buhay ni David ay nitines siya sa natural things kung siya ay mananatili pa ba siya na tapat. Amen ba? Saan tayo yung tinites? Sa physical. Tama po ba? Nagpapagamot tayo tapos hindi tayo gumagaling. Mananatili ba tayong tapat sa Panginoon kahit hindi tayo gumagaling? Mananatili po ba tayo na tapat sa Diyos kahit hindi tayo pinagpapala ng Diyos? Mananatili ba tayo na tapat sa Panginoon kahit wala ng pagkain sa harapan natin? Mananatili ba tayo na tapat sa Panginoon kahit na ang mata natin ay hindi napapamulat? Kahit bulag ka, mananatili ka bang tapat sa Panginoon? Kahit na hingi ka ng hingi, ng mata mo ay makakita? Na ikaw ba ay mananatili sa Panginoon kahit na hindi mo nararanasan ang kagalingan? Test. Test of our faithfulness to the Lord. Magiging tapat ka pa rin ba sa Panginoon? Magpapatuloy ka pa rin ba? Na kahit anuman ang mga bagay na nangyayari sa iyo? Ang daming mga bagay na ipinapakita ng Panginoon. At dito, si David ay napagtagumpayan niya yung first stage ng kanyang buhay. Yung first stage na siya ay nag-aalaga ng mga tupa, check yun, check. Meron talagang check. Pag iba, kaya nga may tinatawag na evaluation sa ating mga buhay. Sapagkat hindi ka makakapunta sa second stage, kung hindi mo mapagtatanggumpayan ang first stage, hindi mo yan maaaring laktawan. Laktawan mo yan, babalik ka na naman sa square one. Laktawan mo yan, babalik ka na naman sa square one. Hanggang hindi mo na pagtatagumpayan yan, bibigyan ka ng 100 mga tao para mapagtagumpayan mo yan na iisang ugali. O diba? No? Kapag hindi mo nalagpasan, kaya nga si David, nalagpasan niya to. Naging tapat siya kahit na anuman ang hirap na kanyang naranasan doon sa training niya, sa pag-aalaga niya ng tupa, naging masunurin siya till the end. Naging masunurin siya sa ama niya. At ano ang nangyari? After nito, tignan niyo, binigyan siya ng napakalaking opportunity ng Panginoon. At bago dumating yung second stage, kapatid, makita mo, mapagtagumpayan muna yan. Alam mo kung bakit? Dahil meron inihanda ang Diyos na gantimpala
sa taong na pagtatagumpayan niya ang anumang pagsubok na kanyang kinakaharap. Pag napagtagumpayan mo yung first stage na yan, ay kapatid, may reward, may gantimpala, may provision, may opportunity. Yung yaman ng pabor na yan, saan yan ibubuhos ng Panginoon? Dahil bumalik ka, kung tayo'y mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan tayo sa malaking bagay. Tignan mo si David, napagkatiwalaan siya sa maliit na bagay. Doon sa second stage, kapatid, makikita mo kung ano yung pangalawang stage na to. Faithfulness in the natural things will produce confidence. Nabuo lalo yung kanyang pagtitiwala sa kanyang sarili. Nabuo yung self-esteem niya. Nabuo yung kanyang pagkatao. Dahil hindi siya maaaring tumayo sa isang giant kung hindi siya nabuo doon. Hindi siya maaaring humarap sa laban kapag hindi buo ang loob niya. Yung loob ng kanyang pagkatao. Hindi siya maaaring humarap sa anumang laban kung hindi niya napagtagumpayan yung first stage ng kanyang buhay. Hindi natin kayang humarap sa anumang laban kapag hindi natin napagtagumpayan ang anumang mga pagsubok na anumang ating kinakaharap. Kaya nga kapatid, makita mo ano ang nangyari sa kanya. Nabuo ang kanyang confidence, nabuo ang kanyang pagtitiwala sa kanyang sarili na sinasabi niya na kahit maraming mga higanteng akong kakalabanin, kaya ko silang tapusin. Kahit gaano mang kadaming mga hayop na mga iilap at mababangis na yan, kaya ko silang harapin. Kaya ko silang tapusin. Kaya ko silang patayin. Kaya ko sila, hindi ko sila tatantanan. Hindi ko sila bibitawan hanggang hindi ako nagtatagumpay. Amen po ba? And that's faithfulness in the natural things will produce confidence. Ito yun, magkakaroon ka lalo ng pagtitiwala sa Diyos. Magkakaroon ka lalo kapag ikaw ay, grabe, pag nagtiwala ka sa Panginoon, kapatid, makikita mo anong ginawa ng Lord sa buhay ni David. Anong gagawin ng Lord sa iyo? Anong gagawin ng Panginoon? Ikaw andun na sa second stage, sa second stage. Amen? Ano ang gagawin mo? Mapagtatagumpayan mo yan. At ano yung second stage ng buhay ni David? Is characterized by his time in the cave of Adullam. Wow. Ano? Cave of Adullam. Sa first stage, sa second stage, sa Cave of Adullam, no? Noong panahon na siya ay hinahabol na ni Saul. Tingnan mo yung first stage, balikan ko po 'yon. Doon na yung nagkaroon ng opportunity, doon na i-promote si David bilang isang pastol. Manahin mo yung promotion, pastol, naging hari. Pastol ang hinarap, higante. Pastol ang hinarap, yung mga kapatid niya. Pastol ang hinarap, ay katinding labanan. Katinding giant ang kanyang hinarap. At saan siya nga natuto? Sa pagiging pastol niya. Saan siya natuto? Na kung ano yung hawak lang niya na tirador. Hawak niya tirador. Hawak niya bato. Limang bato. Yung sling and 5 stone. Araw-araw, yun ang hawak niya. Hawak niya, yun yung laruan ng bata. Ang hawak ng mga kuya niya, si bat. Ang hawak niya ay tirador. Hanggang isang araw, nasanay si David na ang hawak niyang tirador ay naipangtatama niya. Doon pa lang, na-train na siya, nahasa na siya, nabihasa niya kung paano niya gamitin yung tirador at yung bato. At ano ang kanyang pinanglaban nung panahon na siya ay pumunta na doon sa labanan. At ano ang kanyang ginawa? Tignan niyo kung paano nabuo ang kanyang confidence, i-volunteer niya ang kanyang sarili, ako papatay diyan.
sa higante na yan na naalimura ang pangalan ng Diyos. Ako tatayo para sa Kanya. Praise God. At ano ang mabuting balita, mga kapatid, dahil merong David na tinuruan ng Diyos, natuto doon sa mga matitinding mga training, matitinding kanyang kinaharap, matitinding mga laban, natuto siya upang humarap sa kung anuman ang second stage na harapin niya sa Diyos. Praise God. Second stage, yung kakaharap siya, saan? Doon sa Hebron, kung saan, kapatid, ay naroroon ang matitinding labanan. Sino ang kanyang kalaban? Walang iba kundi si Goliath. Marami ka bang Goliath sa buhay mo? Meron ka bang kinakaharap ngayon na matindi kung paano kanya takutin? Si David, naubos lahat ang takot niya doon. Si David, pinatibay at pinatatag ng Diyos ang kanyang kalooban. Si David, na bago man siya lumabas doon sa kanyang kalalagyan, merong isang David, kapatid, praise God, may David doon sa kung saan ay meron humarap kay Goliath. At yun yung mga stages ng buhay ni David. Mga stages na kung saan ay nung naging hari na siya, sino yung galit na galit sa kanya, tinutugis siya ni Saul, galit na galit sa kanya, at hanggang isang araw, dahil wala na siyang matakbuhan, wala na siyang mataguan, nagtago siya sa Cave of Adullam. At doon sa Cave of Adullam, sino yung kanyang mga nakasama doon? Mga taong maraming utang, iba't ibang klase ng tao, iba't ibang uri ng mga tao, iba't ibang pagsubok ng mga tao na naroroon. At si David, tumayo siya para sa kanila. At doon sa mga tao na naroroon, nakapag-develop, nakapag-create, nakapag-raise si David na mga sundalo na makakasama niya, na yung mga dating mga wala ng pag-asa, yung mga tao na puno ng pagsubok, merong isang David doon sa cave ng Adullam na ang buhay ni David ang naging influencer. Siya yung naging asin. Siya yung naging liwanag ng buhay ng mga taong ito na ang buhay nila na dating wala ng kapag-asa, nagkaroon ng pag-asa dahil merong David na tumayo na kahit anuman ang kanyang dalahin. Meron akong dinadala. May dalahin siya. Kaya siya tago ng tago. Bakit kaya siya takbo ng takbo? Dahil ayaw niyang saktan ang hari. Kahit na gusto na siyang patayin, pero itinatago niya ang kanyang sarili para hindi niya makanti ang hari. Tingnan mo kapatid kung gaano katindi ang training na meron kay David. Tingnan mo kapatid kung ano yung natutunan ni David in times of adversity. Doon sa panahon ng kanyang kaguluhan, sa panahon na ginugulo siya, sa panahon na wala na siyang kakampi, wala siyang kasama, saan siya nagtago, na ang mga nadatnan niya doon sa Cave of Adullam ay mga taong nagtatago din sa kanilang mga kalagayan. Pinagsama-sama silang lahat ng Diyos. At tignan ninyo kung anong nangyari. Kapag leader ka, pag ikaw may panawagan, kahit saan ka man pumunta, kahit itakas mo sarili mo, magtago ka man, ano man ang gawin mo sa iyong buhay, itatayo ka pa rin ng Panginoon sapagkat kapatid, tinawag ka ng Panginoon. Si David, tinawag ng Diyos. Ang dami man niyang pinagdaanan. Dumaan siya, kapatid. Sabi nga ng salita ng Panginoon, dumaan siya sa kamatayan, dumaan siya sa kahirapan, dumaan siya sa kaguluhan, dumaan siya sa lahat ng bagay at sitwasyon. Sa adversities, different stages ng kanyang buhay. Pero si David, he never stopped. He never give up. He never quit. Why? Dahil alam niya, saan man siya pumupunta, God is with
David. Saan man siya pupunta, alam niya na ang Diyos ng kanyang pinaglilingkuran, ang Diyos na tapat sa kanya ay hindi nagbabago. Ang katapatan ng Diyos sa buhay ni David. Hindi nagbago ang katapatan ng Diyos sa buhay ni David nang siya ay nasa Bethlehem. Hindi nagbago kung saan siya pinahiran ng langis upang maging hari. Hindi nagbago ang buhay, ang katapatan ng Diyos kay David. Maging nang siya ay tinutugis ni Saul at hindi rin naging kapatid, hindi nagbago ang katapatan ng Panginoon. Maging doon sa panahon na si David ay nandun na sa Hebron. At that's how David, kung paano na ang Diyos mismo ang kasama niya, ang katapatan ng Panginoon, hindi siya iniwan, pinalakas siya lalo. At yung katapatan ng Lord sa kanyang buhay, tingnan mo kapatid, kung paano na si David ay naging hari, na mahala siya sa nation ng Israel, na mahala siya despite ng lahat ng mga bagay na kanyang naranasan. Kapatid, ang Diyos ang nagpo-promote, ang Diyos na nagbigay ng pabor sa buhay ni David, ay siya rin ang Diyos na magpo-promote sa iyo sa gitna ng iyong nararanasan. Ang Diyos pa rin ang magbibigay ng influensya sa iyo. Ang Diyos pa rin ang magbibigay ng attention sa iyo. Ang Diyos na hindi nagbago ang katapatan niya kay David, at si David ay hindi nagbago ang katapatan niya sa Panginoon. Kaya si David ay tinawag ng Lord, "This is my servant. This is a man after God's own heart." He's the man after my own heart. Sino? Si David. Dumating man siya sa mga pagsubok, dumating man siyang nahulog siya sa pagkakasala, pero ang Diyos, hindi nagbago ang katapatan kay David. At nang si David ay nakatayo, nang siya'y humingi ng kapatawaran, kailanman hindi na umalis si David, lalo na nagtiwala siya sa Panginoon. Kapatid, ano ang iyong kalalagayan ngayon? Are you in the stage na nagugulumihanan ka? Andyan ka ngayon sa stage na yan? Andyan ka na sinasabi mo na ang dami kong problema, ang daming mga bagay kong kinakaharap, ang dami kong pagsubok. Yung nadaanan po ni David, hindi po natin nadaanan. Pero tapat ang Diyos, na kung paano ang Diyos ay naging tapat kay David, kung paano ang Diyos na nangako sa kanyang sarili na hindi niya kailanman maaaring itakwil ang kanyang sarili, ay siya rin ang Diyos na kung paanong nangako kay David, nangako sa kanyang mga lingkod, ay siya rin nangangako sa iyo na hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Siya ang Diyos na nangako kay David na anuman yung mga bagay na kanyang pinagdaraanan, ni minsan hindi siya iniwan ng Diyos. Ni minsan ay hindi naranasan ni David na iwanan siya ng kanyang tagapagligtas. At ano ang gusto ko pong ibalik sa atin, na tayo ay maging asin at maging ilaw ng sanlibutan. Na ang Diyos na tumawag sa atin ay Diyos na tapat, na ang kalooban ng Panginoon ay makipag-isa tayo sa kanyang anak na si Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit tayo tinawag ng Diyos, tayo tinawag ng Panginoon upang maging impluensya ng mundong ito, maging asin at ilaw ng sanlibutan. Amen po ba? Upang maganap natin, masunod natin, upang tayo makapaglingkod sa mga henerasyon natin at makapaglingkod pa rin tayo sa mga susunod na henerasyon, sapagkat wala man tayo rito. Si David na sinabi ng kanyang salita sa Acts chapter 13:36, nang maisagawa ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok.
Tingnan mo kapatid, wala na si David, pero yung kanyang buhay ay nagpapatotoo pa rin sa atin. Yung kanyang buhay ay hanggang ngayon ay naglilingkod sa mga henerasyon at sa mga susunod na henerasyon. Hindi hihinto, hindi matatapos, pasalin-salin, sapagkat ang Diyos mismo ang nagkaloob ng layunin, ng plano sa ating mga buhay, kung ano yung plano ng Diyos sa buhay ni David at kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay natin, sa buhay ng kanyang mga lingkod, hindi ito magbabago. Hindi magbabago ang katapatan niya at ito'y gaganapin niya hanggang sa wakas ng panahon. Hindi magbabago ang kanyang mga salita na kung ang buhay ni David, namatay na si David, pero ang kanyang patotoo ay buhay na maaari mong sabihin, gusto kong maging katulad si David. Gusto kong maging katulad si David sa kanyang katapatan. Gusto kong maging katulad si David. Tapat siya na sumunod sa kanyang ama. Tapat siya na naglingkod sa bansa niya. Tapat siya na naglingkod, kapatid, na kahit na anuman ang ginawa sa kanya ni Saul, hindi nabago ang katapatan ni David sa Diyos. At hindi rin nabago ang katapatan niya sa kanyang paglilingkod. Kaya nga, listen, makita mo, ano ang kailangan nating gawin? Kapatid, balikan natin ang salita ng Panginoon na maging influencer tayo katulad ni David. Maging influencer ka, maging asin ka, maging ilaw ka, na sinasabi ng Mateo chapter 5, 13, 14, na ikaw ay asin. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Meron, kapatid, merong kapahayagan ng salita ng Diyos sa iyo. Maaring nanlalamig ka ngayon, maaring huminto ka, ayaw mo nang magpatuloy, pero lagi mong tatandaan, ang pagkatawag sa iyo ng Diyos, influencer ka. Ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon, umabot ka ng mga tao. Yung liwanag na meron sa iyo, muling magliwanag yan. Muling mag-apoyaan. Hayaan mo na ang buhay mo, maging influencer ka. Sapagkat pag ikaw naging influencer, marami kang mga taong aabutin. Marami kang taong maliliwanagan. Ma-share mo ang liwanag mo. Ma-share mo ang asin mo. Katulad ni David, naging influencer siya hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi nagbago ang patotoo ni David na si David is a man after God's own heart. And God never changes. And God never lies. Dahil ang Diyos na nangako kay David ay siya ring Diyos na nangangako sa atin. You are the salt of the earth and you are the light. Amen? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. At ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Kailangan po natin i-display ang kapurihan ng Diyos. Kung paano na-display ang buhay, kung paano na-display ang Diyos sa buhay ni David, hindi yun, kapatid, na expired. Hindi yun nagbago. Sabi ko nga po, na wala man, namatay man ang mga great man ng faith, hindi namatay yung faith na meron sa kanila. Namatay man sila, pero yung faith na meron sa kanila ay yun pa rin yung faith na meron sa atin. Yung katapatan na meron sa kanila ay yun pa rin yung hinahanap ng Diyos sa tao. Sapagkat pag ano ang susi, walang iba kundi ang katapatan. Sapagkat ano ang hahanapin ng Lord, ano yung sasabihin niya sa atin, at ano yung pag-welcome ng Diyos sa kanyang mga lingkod, kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac. Ano yung pag-welcome ng Diyos sa kanila? Kay Moses. Ano yung pag-welcome ng Lord? Ano yung pag-welcome niya? Kila Pablo, kila Pedro. Ano yung pag-welcome niya? Pag tayo na rin, yung susunduin ng Panginoon, isa lang ang salitang sasabihin ng Lord, welcome my faithful servant. Are you assault? O nag-a-assault? O
are you a salt? Are you a light in the darkness to influence people na ibalik sa Panginoon? Ito po ba tayo? Ito yung dapat na nakikita. At ito yung ating sinasapamuhay. Ito yung dapat na nakikita ng lahat ng tao. Na ang buhay natin ay kapaki-pakinabang sa Diyos. And look at this. Because of God's faithfulness to David. Who is David? Di ba faithful ang Diyos sa iyo? Di ba faithful ang Diyos sa pamilya mo? Gaano katindi ang faithfulness mo? Tingnan mo, saan natin yan may i-apply? Yung faithfulness natin sa Diyos, kailangan nakikita to sa pamilya natin. Gaano ka tindi ang ating katapatan sa pamilya natin, sa asawa natin, sa ipinagagawa ng Diyos sa atin, no? Sa panawagan ng Diyos sa atin, gaano katindi yung ating katapatan sa Kanya. Praise God. Aming Diyos, salamat sa oras na to. Naniniwala po ako na sa maigsi na oras at panahon na kami ay makapag-aral ng salita mo. Kung ano man yung aming buhay ngayon dahil sa iyo. Kung sino man kami ngayon dahil sa iyo. Kung ano man, Panginoon, yung gusto mong gawin sa amin. Na isa lang, Panginoon, ang gusto mong makita sa amin. Ay kami maglingkod na tapat sa iyo. Sa lahat ng panahon. Maging tapat na sa katapatang ito, hindi namin ito itatago. Na yung katapatan na yon ay maging liwanag at asin kami sa ipinagagawa mo sa amin. Salamat, Lord, sapagkat tapat ka sa iyong salita na nangako, Panginoon, na dadaan man kami sa mga pagsubok, dadaan man kami, Panginoon, sa apoy, dadaan kami sa tubig, mapapasok kami, mababasa kami, pero tapat ka sa iyong salita. Dahil sa iyong katapatan, ililigtas mo pa rin kami. Dahil totoo ang iyong mga salita, magtitiwala pa rin kami sa gitna ng aming kalalagayan. Magiging tapat pa rin kami sa iyo, Panginoon, sa gitna ng aming sitwasyon. Sapagkat kaming lahat ay umaasa sa iyong ginawa sa aming mga buhay. At dalangin po namin, Lord, na maging katangian namin kung ano yung naging katangian ni David na siya'y naging tapat sa iyong sambahayan. Dalangin po namin, Panginoon, na kung ano yung buhay na meron kay David ay maimpluwensyahan kami, O Diyos, na ikaw ang napakatapat sa buhay ni David. Salamat dahil na i-reveal ang ginagawa mo sa aming mga buhay. Na ipapahayag lalo kung gaano kakabuti. Na ipahahayag, Panginoon, at nakikita namin ang pagkilos mo sa aming mga buhay. Panginoon, salamat. Bigyan mo kami ng pusong marunong makinig. Pusong marunong sumunod. At buhay na tapat na laging umaasa at naglilingkod sa iyo. Buhay, Panginoon, na umaasa hanggang wakas. O Diyos, bigyan mo kami ng puso na kagaya ni David, na umasa sa iyo till the end. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na kagaya ng iyong mga lingkod, na naglingkod, may inaasahan man o wala,
ay nagpapatuloy sa paglilingkod. Salamat, Lord, sapagkat panghawakan namin ang iyong mga salita, na ikaw ay Diyos na tapat sa iyong mga salita, sapagkat kailanman ay hindi ka sisira sa iyong sarili. Salamat, Panginoong Hesus, sa mga salitang aming narinig ngayon, dahil napakabuti mo, O Diyos. Sino man yung mga taong may karamdaman, sa oras na to, ikaw ang Diyos ang magpapagaling sa kanila. Sino man, Panginoon, yung mga taong nangangailangan ng liwanag, Panginoon, ikaw ang Diyos ang liwanag. Sino man ang mga tao, Panginoon, na nabibigatan, sino man yung mga tao may dinaramdam, sino man yung mga tao, Panginoon, na may pagsubok at kinakaharap, Lord, tapat ka sa iyong mga salita na sabi mo, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Pagpalain mo ang daily life sharing na siyang ginagamit mong alulod para ang mga tao ay lalong magtiwala ng lubusan sa iyo. Pagpalain mo ang buhay ni Pastor Dong, ni Pastor May. Pagpalain mo ang buhay ni Jed, ni Hadassah, ni Obadiah, ni Lydia. Panginoon, si Karaya, Panginoon, pagpalain mo ang buong sambahayan ni Pastor. Nakita mo kung gaano katapat na naglilingkod ang sambahayang ito sa iyo. At nakita ko, Panginoon, kung paano naging tapat sila sa kanilang paglilingkod at sila'y isang napakagandang huwaran sa aming mga buhay dahil sa kanilang paglilingkod na bit-bit kaming lahat. Sa kanilang katapatan sa iyo, nakita namin, Lord, na kailanman hindi mo iniwan at binitawan ang buhay nila Pastor Dong. Salamat, Lord, na ang DLS ay isang napakatinding platform na maiimpluwensyahan ang lahat ng mga tao, maiimpluwensyahan ang lahat ng tao. Gagamitin mo ang daily life sharing na yung mga taong nabibigatan ay bibigyan mo ng kagaanan. Yung mga tao na may pagsubok, ikaw, Diyos, ang tutulong sa kanila. Ikaw ang Diyos na sinasabi mo na sino man yung mga tao may kabigatan, lumapit sa iyo dahil ikaw ay Diyos na matindi ang malasakit sa tao. Pagpalain mo, Lord, ang buhay ni Arlene Rosqueta Antonio, ni Sheila Villarta. Pagpalain mo ang buong sambahayan ni Pastora Maria Victoria Gagarin Manga. Pagpalain mo, Lord, ang ministering pinagkatiwala mo po sa iyong mga lingkod, maging sa buhay ni Priscilla Eugenio. Pagpalain mo ang buhay ni Samuel Siruela, Panginoon, na anuman, O Diyos, ang kanyang minimithi sa buhay, naniniwala kami, Lord, anuman yung mga stages na nangyayari sa bawat buhay ng mga tao, malalagpasan naming lahat ito sapagkat ikaw ang aming kasama. Pagpalain mo ang buong sambahayan ni Rizal Santos, ang buong sambahayan, Panginoon, na kung saan ay ipinapanalangin ng iyong mga anak. Salamat, Lord, sapagkat anuman ang mga proseso, anuman ang test na pinagdaraanan namin, Lord, ang lahat ng ito ay may reward at may gantimpala at may provision na inilaan ka sa aming mga buhay. Katulad ni David, marami man siyang pinagdaanan, ang tindi ng proseso ng kanyang pinagdaanan, pinakita mo pa rin kung gaano ka katapat sa buhay ni David. Pagpalain mo ang buhay ni Pastor Joel Mercado, ang pagtatapos ng pagpapatayo ng church na kanilang malilipatan, Lord. Salamat, ipoprovide mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, maging sa buhay ni Shekinah Kalingasan Sablayan, sa buhay ni Sister Sally Arizobal Montehormoso. Pagpalain mo siya, Panginoon. Si Ginalyn Kati, Panginoon, pagpalain mo siya, Lord, pinagpala mo ang buhay ng mga taong ito. Salamat, ikaw ang Diyos, ang tagapuno ng lahat ng aming pagkukulang, at ikaw ang Diyos na aming mapapanaligan at patuloy na mapanghahawakan ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat, napakabuti mo, at sa iyong mapaghimalang kamay ay ipinagkakatiwala namin ang lahat ng ito. Patuloy mong pagpalain ang daily life sharing at ang lahat ng gumaganap dito at ang lahat ng ginagawa sa programang ito ay sa lahat ng bagay at lahat ng pagkakataon. Salamat sa katapatan mo sa daily life sharing. Bye-bye from now, at muli po sa mga susunod na panahon,
na muli ako'y makakatayo dito, ma-display lalo ang kabutihan at katapatan ng Panginoon. Salamat sa kanyang katapatan. Amen.